The search and retrieval operations for missing sabongero sa Taal Lake has resumed this afternoon after a delay due to inclement weather. For the latest, we have News 5 correspondent Camille Samonte. Camille, nandiyan ka ba ngayon sa Taal? Yes, Bok, dito pa rin tayo sa Taal Lake sa may Laurel, Batangas. At natapos na nga yung ikalawang batch ng technical dive na iginawa ng Philippine Coast Guard. At dito nga sa ikalawang technical dive na ginawa nila ay kinuha na nila yung ilang sako na nauna nilang nakita sa palaisdaan nga kung saan nga natukoy na posibleng itinapon yung ilang bangkay ng mga sabongero. So ngayon, Bok, nakaantabay pa tayo sa Philippine Coast Guard para nga kumpirmahin kung ilan yung sako na ito at kung ano ang laman ng mga ito. Bok? Quick question lang. I know kailangan ng scientific examination para malaman if these are human bones. On the other hand, kasi kung may makita kang bungo, tao na yan. malamang tao yun. Wala bang ganong indicator so far na obvious, like a large femur? Yung skull. Oh, the skull. A large femur kasi I don't think any other creature has a femur as big as ours eh. Pinapakita ba sa inyo, Camille, yung mga bones? Bok, yung part kasi na yan, hindi pa rin nga kasi binubuksan itong sako sa harap ng media. So wala kaming clear idea kung ano laman ng sako at kung anong itsura nito. In fact, we're not even sure kung buto nga ba talaga yung laman ng mga sako. From where we are standing kanina doon sa site nung palapit sa palaisdaan, ang nakikita lang namin is yung pag-dive ng mga PCG diver at yung sako na nung inaahon na at nung nilagay na nga nila ito sa body bag at dinala na nga dito sa staging area ng PCG. Camille, meron ka ba nakikita na parang forensic team dyan? Aside sa police, aside sa Coast Guard, yung talagang medyo technical, yung parang napapanood natin sa sine, yung NCIS type, na yun lang ang trabaho nila. Suriin ito, yung pathologist. Marami na ring personnel ng SOCO na nandirito. Meron na ring mga NBI agents. Nasabi na rin kasi kanina ni DOJ Assistant Secretary Vico Clavano na nagpadala sila ng NBI agents nga who will be designated for the forensic. In fact, kasama din yung prosecutor as a witness bago nga iahon itong mga sako dahil hindi raw kasi basta-basta pwedeng tanggalin itong mga sako dahil posible nga itong magamit bilang ebidensya sa crime scene at kung mag-materialize ay pwede itong magamit bilang ebidensya sa kaso. Camille, yung area yan, I understand, kasi napakalaki ng Taal, no? Diyan sila naghanap dahil tinuro yan nung whistleblower, no? Si Julie Patidongan. Siya ang nagturo na diyan kayo maghanap. Tama ba yon? Sabi ng DOJ, nagbunga nga ito nung testimonya ni Patidongan. Pero kinorroborate din nila yung statement na yan sa iba pa nilang testigo at informant. Kaya naman after na makuha na nila yung mga testimony, nag-decide na nga sila na gawin na nga itong paghahanap para rin ma-validate itong pahayag na ni Patidongan. Camille? Actually, yung area, hindi siya dun mismo sa lakeside pala, no? Medyo malayo. Ano pa siya? Medyo malayo-layo pa siya. Gaano kaya kalalim yon yung napagkunan ng mga sako? Ang sabi ni Clavano sa amin kahapon, the initial information is at least 30 meters yung lalim nung area ng palaisdaan. Kasi etong area kasi na tinutukoy ni Patidongan, napapaligiran din kasi siya ng iba pang mga palaisdaan. Pero ito kung sa lugar na to kung saan nakuha yung sako, medyo malapit ito sa Pangpang. Kaya nga nakapunta kami doon at nakapag-set up kami at nakunan namin yung actual na pag-retrieve ng mga sako. Camille, anong nangyayari dyan sa Taal ngayon? Dahil marami dyan mangingisda Marami dyan mga fish pen. Halimbawa, yung fish pen na pinagkuhanan ng mga sako. Alam ba kung sino may-ari nun? Sinong katiwala? Paano hindi naman pwedeng itambak yung mga sako na yan na hindi nalalaman nung may-ari ng fish pen? May katiwala dyan at the minimum, meron dyan mga tatlong katiwala. The DOJ has the information kung sino nga yung may-ari nitong palaisdaan at sinabi sa atin before ni DOJ Secretary Remulla na itong tao nga daw ito ay
kasama siya doon sa bilang sa subcontractor. Kumbaga ito daw talaga ay pinaka-target area kung saan dinadala nga itong mga sabongero para nga patayin. Pero hindi kasi, Ronald, dinisclose sa atin ng DOJ kung sino yung may-ari na yan ng palaisdaan. At doon naman sa una mong tanong, kamusta yung mga mangingisda rito, yung mga lokal dito, ay talagang nag-aalala sila, Ronald, dahil apektado yung kanilang hanap buhay. Nagkakaroon din kasi ng parang perception na yung mga isda na nakukulit nila dito ay baka yung kalidad, dahil nga daw may mga di umanong bangkay na itinapon dito sa Taal Lake. So, umaasa yung mga lokal na sana ay mapapilis at agad na matapos na itong paghahanap. Baka makontaminated daw. Camille, so what's gonna happen this weekend? Ilan pang dives are we expecting, and are they going to continue through the weekend or next week na ulit? Red, sabi ng Philippine Coast Guard, hanggat maganda yung lagay ng panahon ay posibleng araw-arawin na nila yung paghahanap. But normally, very early in the morning, nagsisimula na sila dun sa dive at around 3 or 4 p.m. doon nag-e-end yung kanilang search. So hanggat may nakikita sila at may makikita or makukuha, ay ipagpapatuloy daw nila yung paghahanap. So in the meantime, yung mga sako na nahanap, they will send back to the city for DNA testing, pero they will continue to dive. Tama ba? Yes, Reg, mukhang ganun yung mangyayari. Kung initially makita nila na itong mga laman nga ng sako ay sabihin natin, kung buto nga ito, then possible ay ganun ang mangyari. In fact, nagpunta rin dito yung ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero at umaasa nga sila na sana daw yung mga makukuha ngayon ay yung kaanak na nila, at para makapaghanda na rin sila kung sakaling hingin yung for DNA matching. So, yan yung mga proseso na mga aabangan natin. Okay. Camille, I have a... Camille, yung skeletal remains ba sunog? Sunog ba yan? Yung kahapon na nakita sa sako na natagpuan nila sa gilid ng pangpang, yun yung parang doon sa photo, based on the photo na was given to us, yun yung parang maitim siya, parang sunog. Pero again, ito nga, yung mga bagong sako na nakuha, wala pa tayong idea kung buto ang laman yan at kung anong itsura. Camille, in reference to that picture that I think you're referring to, may mga pumunan na mukhang yung apparent mga buto, although hindi pa tayo clear doon kung buto talaga, yung mukhang mga buto, nilabas sa sakong original, tapos nilagay doon sa ibang sako para na malinis ang itsura, para may contrast doon sa picture. So may mga concerns yung iba na aren't we contaminating the evidence? Contaminating. Just for the photos. I don't know if that's the case nga, pero may ganong criticism kasi obviously yung pinagpatungang sako ng mga mukhang buto sa sobrang linis mukhang hindi siya yung original na sako. Sabi mo kasi kanina, Camille, hindi pa pinapakita sa media yung laman ng sako. Pero yung sinasabi ni Ed, may lumalabas na pinakita. Ito yung kahapon ata na picture na... So ano ba talaga? Yes, actually, that video came from Department of Justice, yung video na hawak-hawak ng dalawang PCG diver yung sako. Hindi natin nakumpirma kung yung sako ba na yun ay bago. At in fact, hindi nga rin malinaw kung inanod ba ito o itinapon mismo dun sa lugar kung saan ito nakita. Kaya nga rin nagdesisyon ng Department of Justice nang mag-report ang PCG kaninang umaga na may nakita silang mga sako. Nagdesisyon ng DOJ na huwag munang galawin yan, markahan yan, hintayin ng NBI agents at ang prosecutor. Kailangan nandyan sila to witness yung pag-retrieve nga nitong mga to be sako. more careful the chain of evidence. Tapos, pangalawa, Bok, paano yung kalakaran dyan? They're looking for sacks to bring up or they're looking for, I suppose yun ang nangyayari kasi hindi nila namang laman tama ba? Pag may makita siyang sako sa ilalim, yun ang inaangat nila. Yun ang nire-recover nila. Bok, yung sa pagsisid naman kasi nila, titignan talaga nila kung ano yung pwedeng makita. Ang assume lang natin is that itong mga sako yung pinaka siguro sa mababaw na area ng pag-dive nila na agad nilang nakita. Kaya yun yung na-report nila. Kaya nga rin, umaasa rin yung PCG na magamit na rin nila yung ibang pang equipment para mas mapadali yung kanilang paghahanap. At least yung may capacity na, alam mo yung kayang umabot ng mas malalim pa.
Okay. Camille, i-follow up ko lang yung question kanina ha. Yung nakuha kahapon, yung unang-unang batch, nakuha ba yung sako o nakuha yung remains? Ibalik natin yung picture. May picture tayo kanina nilabas eh. Na-dig up ba yung buto at nilagay na lang sa sako o nakuha yung sako Na may laman. at binuksan? Ami, yung detalye na yan ang patuloy pa rin natin hanggang sa mga oras na ito ay hinihinga ng kumpirmasyon dahil hindi pa rin nga nagbibigay ng pahayag itong Philippine Coast Guard. At ang DOJ din, wala rin silang pinovide na detalye dun sa mga specific details nga nitong sako at kung paano nakuha. Posible rin, Ed, Ami, na yung isa ay nabuksan at na-realize nila yung mistake, yung iba ay hindi na pinabuksan. Yung today's mukhang dyan The muna rest, kayo. parang hindi na ginagalaw eh. Magandang may ganung realization eh. So you don't contaminate the evidence. At least the others. So, we're not being Kasi maldita here. We're kung just tao yan, kung hindi naman sinunog, baka may makitang buhok. Di ba? To show kung tao nga. Kung hindi sinunog. Again, Ami, kailan nangyari yan, allegedly? 2021 to 2022 eh. Yep. Matagal masira ang buhok eh. So hindi pa bago yung gobyerno. It was the previous government. At yung mga pulis na posibleng involved dyan ay pwedeng may iba pang mga involvement. Panahon pa ni yan, kaya binan ni Duterte yung yung isabong because of that scandal. Tama, 2022 was when he banned Between Isabong. April 2021 yan and January 2022, yung 34. Yung 108 na sinasabi ni Patidongan, hindi natin alam kung kailan nangyari yun. So, kung kasi yan eh. Sige, Dahil ang tanong ng wala mga... Andiyan ako talagang kahapon eh. impormasyon. Wala tayong Tagaytay. impormasyon na nakuha dyan sa specific detail na yan eh. Kung anong petsa, anong taon itinapon itong mga bangkay. Itong lugar lang talaga yung kanyang itinuro. Okay. Pakulan si Camille. Yes. Maraming salamat, Camille Samonte, Thank you, News 5 Camille. correspondent.